Magandang umaga po, maupo tayo lahat. Medyo kinabahan ako ng konti nung pumorma Secretary Almendras. Kukuha ko kasi ng adult ballet para lumabas yung six-pack niya. Kala ko mag-uumpisa dito. Ano po? Secretary Rene, Secretary Greg, Secretary Edwin, Senator T.G. Gingona, Governor Ikot Petilla, Congresswoman Lucy Torres Gomez, Vice Governor Mimiet Bagulaya, Mayor Saturnino Medina, Ms. Edita Bueno of the NEA, Attorney Emmanuel Sanyo, Mr. Roselito Yap, beneficiaries of the Sitio Electrification Program, officials and employees of the National Electrification Administration, the Leyte Electric Cooperative, and other electric cooperatives of Region 8, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, maayong buntag kaninyong tanan. Nag-practice ako ng konting Bisaya eh. Kung tama ho, instructor ko po si Secretary Rene. Kung mali po, kasalanan ko lang to. Practicing ko ng konti, no? Kaniyadtong ni Agi. Nga kampanya na hinumduman ninyo nag-ingon ko. Daghang di ay mga gwapa babay dire sa Leyte. Pero karon mas daghan nagyud mga gwapa diri sa inyo. Hindi ho yata kayo sumasangayon. Sabi ho ni Gob kanina welcome to Leyte, buti nakadalaw dito. Sabi, alam mo nyo, talaga ako natutuwa pag pupunta na Leyte. No? Dahil dito, una-una makakausap natin si Gob Ikot. Si Gob Ikot to talagang napakahusay, nakakampi, napakasipag na gobernador, matalino, matyaga, maprinsipyo. Pagkausap po nyo, walang bola. Parati hong may resulta. Hindi ho ipapasa sa inyong problema kasama sa solusyon. Kaya ho to si Gob Ikot, baka matsambahan ko ma-recruit. Pagdating ng araw, hiramin ho namin siya. Nandito si Vice Gov Mimiet, nandito pa si Congresswoman Lucy. No? Silang dalawa ho, tangan lahat ng M. Alam niyo yung M? Yeah? Nandun na yung maganda, mabait, matalino, masipag rin, matulungin. No? Yung magaling magluto, masasample ko palang ho yan. No? Ngayon ko si kasama Richard Gomez, talaga swinerte dito. Kadalas ang punta ko dito, baka swerte rin ako. Kaya, hindi naman pwede huling-huling ko, baka every other week na lang. Okay. So, makailang ulit man akong bumisita po dito sa makasaysayang probinsya ng Leyte, laging maganda ang ating umaga nga ho, dahil sa mainit na pagsalubong ng mga Leyteño. Mula sa pagtitiwala nyo noong eleksyon hanggang ngayon, sa paglalatag ng ating mga makabuluhang programa, hindi kumukupas ang inyo pong pagsuporta. Kaya ulit po, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga pagtitipong tulad dito, lagi kong naalala ang payo ng aking mga magulang. Sabi po nila sa akin, huwag kang magbibitiw ng salita kung hindi mo kayang tuparin at panindigan. Tama nga po. Dahil kapag ganon, hindi ko lang niloloko ang sarili ko, kundi pati na ang umaasa sa aking pangako kung hindi ko tutuparin ang aking pangako at ang aking salita. Yung una po niya sinabi sa akin, nung aking amayan, nasa Port Bonifacio po siya. Sabi po niya sa akin, pag ang babae may hiniling sa iyo, ang pwede mo lang isagot, oo. Ano po yun? Sunday po kami nando sa kanyang piitan. Lunes po, may lumapit na kaklasikong, babaeng kaklasiko. At ang sabi niya sa akin, pwede ka ba mag-attend ng debut ko? Siyempre, sabi ng tatay ko, pag babae nagtanong sa'yo, oo lang sagot. Di sagot ko, oo. Ang problema po, yung debut po niya gagawin sa Lipa. Eh, nung panahon ho yung uso pa curfew. Yung curfew, pag nasa kalye ka, lampas ng alas 12, arestado ka, makukulong ka. So, nung sinabi niyang Lipa, sabi ko, sana Lipa Street to, o kaya Lipa Village, Lipa Subdivision, nung pala Lipa City, Batangas.
Nakapagbitaw na po tayo ng salita. Sumugod po tayo doon. First time ko yata magmaneho hanggang Lipa. Nakaabot naman po, binati yung celebrant, umuwi na kami bago ma-curfew. Kaya pagtapos sunod na dalo ko, Dad, yan palang payo mo na dalawa, pag nagbitaw na salita, panindigan, at pag babae nagtanong, oo lang ang sagot, hindi pala ganun kadali yung mga pinayo mo sa akin yan. Tingnan na lang po natin ang halimbawa na sinundan pong nating administrasyon. Sabi po nung aking pinalitan, 99.98% raw ng mga barangay sa Pilipinas may kuryente na. Sabi ko naman, aba, napaka-good news niyan. Sana totoo para ang natitira na sa akin 0.02% ng barangay. Tapos matatapos na po ang problema. Ang problema po, iba pala ang totoong sitwasyon. Dahil para sa kanila, pag nakabitan nila ng kable mula sa grid, papuntang barangay hall, may kuryente na raw ang buong barangay. Kailan po ba naging katumbas ng barangay hall ang isang buong barangay? Kung ganito po ang batayan nila ng pagpapailaw, malamang po, kahit pumuti na ang uwak, patuloy na mangangapa sa dilim ang marami sa ating mga kababayan. Imbis na kaunti na lang ang aasikasuhin para maabot ang 100% elektrifikasyon, halos back to zero tayo sa plano. Masaklap, 1 milyong piso ang kailangan para mapakuryentahan ang bawat sityo. Ang iniwan sa atin na sityong walang kuryente, halos 36,000 lang naman. Ano po ang gagastusin? Tumataginting na 36 bilyong piso at alam naman po nyo, kahit ilagay natin sa calculator yan, tsak na mahihilo tayo sa dami ng sirong kailangan natin punuin. Talaga naman pong nakakapandilim ng paningin, di po ba? Buti na lang, sa pinagsanib na puwersa ng Department of Energy at ng National Electrification Administration, nasusolusyonan na po natin ang problema. Sa ilalim ng ating sitio electrification program, nasimula na ang pagpapailaw ng 2,375 sitio mula Oktubre 2011 hanggang Hulyo 2012. Sa pagpapakitang gilas na ito, abot kamay na natin ang target na pagkakabit ng kuryente sa 4,487 sityo bago matapos ang taong ito. Dito po sa Region 8, napailawan na po natin ang 172 sityo na madadagdagan pa ng 184 na sityo pagdating ng Oktubre. Maraming salamat sa ating mga kapwa pinuno sa gobyerno, sa mga kooperatiba sa pangunguna ng Leyte Electric Cooperative at sa ating mga kababayan sa inyong pakikisa upang isakatuparan ang ating programa pong ito. Siyempre, hindi natin mapapailawan ang lahat ng 36,000 sityo sa isang kisap mata lamang. May mga sityo pong masyadong malayo at masyado ring maliit para maikabit sa grid. Gayunpaman, patuloy po natin gagawin ang lahat ng ating makakaya sa tamang paraan upang tugunan ito. Hindi tayo magdadalawang isip na maghatid ng tulong, lalo pat positibo ang balik nito sa mas nakakaraming Pilipino. Hindi ko na muna sasabihin sa inyo kailan natin mapupuno ito dahil baka bumangon po ang aking tatay pag na-late tayo ng kaunti. Batid natin ang kahalaga ng kuryente sa komunidad upang makausad at lalo pang umunlad. Kaya naman, huwag natin itong sayangin. Huwag nating baliwalain. Maaring kaya nating bayaran ang bawat kusing na ating nasasayang. Pero isipin natin sa bawat sandali ng pagwawaldas, may isang batang halos panlabuan na ng mata sa pagbabasa gamit lamang ang liwanag ng kandila. May mga kababayan tayo sa liblib na lugar na kinalyo na ang daliri sa gabi-gabing pagpapaningas ng lampara at may mga pamilyang hanggang ngayon. Madilim pa rin ang tinatanaw na katuparan ng kanilang mitiin. Sa programa natin ito, wala tayong ibang hangad kundi ang handugan ng pagkakataon ang mas nangangailangan. Kakibat ito, tinututukan din natin ang ibang sektor na susi sa pag-asenso ng inyong rehiyon. Isa na rito ang industriya ng nyug,
kung saan ang Leyte ang nangungunang producer sa Silangang Visayas. Tingnan po natin ang lumalagong industriya ng coconut water. Noong 2009, 483,862 liters nito ang iniluwas natin. Noong 2010, umangat ito sa 1,807,583 litro. Nakita po natin ang malaking potensyal nito. Batay na rin sa demand ng ibang mga bansa. At alam po nyo, nung umuwi ako, ipinakita ko yung potensyal nitong coconut water, pinagtawanan pa tayo. Grabe naman bumiyahe para ipagmalaki ang coco water, sabi nila. Masyado daw ako ambisyoso. Nanahimik na lang po ako sa mga kritiko dahil noong nakaraang taon. At sila naman po ang nanahimik. Umabot na sa halos 16 na milyon, 756,500 litro ang in-export nating coconut water. Mula 400,000, 16 million na po, papunta na ng 17. At hindi pa natatapos yan ang good news. Mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito, nasa 10 milyong litro na po ang nailuwas nating coconut water. Mas mataas ng 101% sa kaparehong panahon noong 2011. Kaya naman, kumpiyansa tayong lalago pa ito sa susunod na mga buwan. Mantakin po ninyo, ang dating itinatapon lang ngayon pinagkakakitaan na at nagpapasigla pa ng ating ekonomiya. Ganito rin ang magiging tutok natin sa industriya ng palay, abaka, tubo at pangingisda sa inyong lugar, na talaga lamang nag-ahatid ng pagkakataon at nagpapaginhawa sa pamumuhay ng mga taga-Leyte. At isama na rin po natin ang Samar. Nakakatawa rin po ang naitalang tourist arrivals noong nakaraang taon dito sa Leyte. Umabot ito sa mahigit 365,000 turista, ang pinakamalaki sa Eastern Visayas. Di na nga po nakakapagtaka ang paglagong ito. Mula sa magagandang tanawin hanggang sa masarap na pagkain, mula sa pinagting na seguridad hanggang sa mainit na pag-aasikaso ng mga Leyteño sa kanilang mga bisita. Sino ba naman ang hindi nanaising magpabalik-balik sa inyong probinsya? Isama na po niyo ako doon. At sinisiguro po nating mas magiging maaliwalas pa ang pagbisita at paglalakbay sa inyong probinsya. Sa taong 2011 hanggang sa 2012, naglaan tayo ng kabuuang 2.6 billion pesos para sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa inyong probinsya. Nakapila na ang mga proyekto nating bagong kalsada at tulay na sisiguro sa mabilis na daloy ng serbisyo at komersyo sa Leyte at tulong na rin sa iwas baha. Halimbawa nga nito, ang mga kalsada sa pagitan ng Albuera at Burawin. Mga tulay na ipapagawa sa Balagnon. Hirap po ng Kapampangan, nagpipilit magbisaya eh. Ipapagawa sa Balagnon, tama po ba yun? Libas at Mataraga. Kasado na rin ang plano natin pagsasayo sa Tacloban at Maasin Airport na target nating simulan sa Disyembre. Malaki po yung pondo dahil may tiwala tayo sa inyong gobernador. Tama yung plano dahil nagkonsulta po tayo sa kanya 10 na kanyang mga kasamahan. Ano ba ang pangangailangan ng Leyteño? Enerhiya, turismo, infrastruktura. Ito ang mga sektor na patuloy natin payabungin sa inyong probinsya para umakit ng komersyo at manganak ng trabaho. Subalit, hindi tayo tumitigil dito. Batid natin kaakibat ng itinataguyod natin mga programa ay ang pagtitiyak na guminhawa ang kalagayan ng mas nangangailangan. Nariyan ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kung saan may halos 90,000 na pamilyang benepisyaryo mula sa Leyte ang nabibigyan ng pagkakataon na umangat mula sa kahirapan. Maliban dito, patuloy din ang PhilHealth sa paghahatid ng kalusugang pangkalahatan. Gayon din ang pagkakaloob ng pensyon para sa ating mga senior citizen. Lahat ng mga pagsisikap natin ito ay sumasalamin
sa pagbabagong natatamasa ng bansa ngayon. Hindi lamang tayo nagpapailaw ng mga sityo, hindi lamang tayo nagpapagawa ng mga tulay at kalsada. Nilalampasan din natin ang madilim na kabanata ng ating kasaysayan at itinituwid ang baluktot na sistema. Magsilbi sana tayong tanglaw sa ating kapwa at bansa. Bawat makatwirang ambag, gaano man ito kaliit, ay nagpapatatag sa pundasyon ng maunlad na Pilipinas na ipapamana natin sa susunod na henerasyon ng Pilipino. Bago po ako magtapos, isa na lang ho, talaga naman po pati yung inyong choir kanina umaga, ikinanta ang lupang hinirang sa tamang tiyempyo, buong sigasig, talaga naman po nagbabadya ng Pilipinas na talagang bumago na. Magandang araw po, maraming salamat sa lahat.